amin sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po. At kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, na salita o naisip man. Panginoon, sa oras na ito ng aming pag-aaralan, hinihiling po namin na patnubayan niyo po kami, ituwid niyo po ang aming mga puso at kaisipan, at gayon din po idinadalangin namin ang aming mga tagapakinig, na nawa po ay buksan niyo rin po ang kanilang puso at kaisipan, at talimahin ang iyong banal na salita, para sila ay makasama namin sa paglilingkod sa iglesyang ikaw po ang nagtatag. Dinadalangin din po namin ang aming pamahalaan, ang gobyerno, na nawa po ay magkaroon ng katalinuhan ng mga namumuno upang sa bawat batas na ginagawa nila magkaroon ng kapakinabangan kaming lahat na tao. Na nawa po ay matapos na rin po yung pandemyang ito sa mundong ito, yung mga sakit na kumakalat, virus, na po ay mawala na po ito, Panginoon. Dinadalangin din po namin itong Cool Radio, ang buong staff na kayo na pambahalang magbigay ng mga pagpapalang na aangkop sa bawat isa. Panginoon, lahat ng mga bagay, papurit, pasasalamat, ay tinataas namin sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, kung meron po kayong mga text no, na pwede natin pag-usapan sa mga spiritual na bagay, mga prayer request, text lamang po kayo sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Para sa Smart po natin yan, 0998-549-1757. Kung naka-TM po kayo ay 0916-1154-806. TM 0916-1154-806. Okay. Yung pong kahapon ano po sa ating pong mga nagte-text at pagliliwanag lamang ano po, tinalakay po natin 'yon na talagang ang kaligtasan pwede nating makuha sa pamamagitan ng pagtalima sa utos ng ating Panginoon Kristo. And napakasimple po na ano. So ulitin lang natin ano kasi gustong may magliwanag tungkol doon sa kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. Very simple po, hindi po natin pahihirapin. Basta biblical 'yun ang usapan natin. No, kasi doon sa nagtatanong, biblical po 'yun yung binasa natin kahapon. Katunayan, buhay pa si Jesus Christ, sinabi na niya. Marcos 16:18. Tingnan po ninyo ha, itong mga Biblia po ang magsasalita nito. Ngayon, take it or leave it po 'yan. Kung ayaw po ninyong paniwalaan, nasa inyo po 'yan. Kung ang inyong paniniwala ay diyan sa itinuro po sa inyo, nasa inyo na po 'yan. Ano po? Pero ako mananalig po kami ayon po sa sinasabi ng Bible. Sabi diyan sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So sabi diyan, ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas. Direktang sinabi 'yun ha. Pangalawa, kasi yung baptism ang tinatanong po ninyo na kung nakapagliligtas ba, direkta po sinabi mismo. Una, si Jesus Christ nagsabi, sumampalataya, mabautismuhan, ligtas. So, nandun yung pananampalataya. Tama po yun, no? May pananampalataya, maliligtas ang tao. Kaya lang, at mabautismuhan. And then, direktang sinabi mismo din ng Bible na ang nakasulat ay bautismo nakapagliligtas. 1 Peter 3 verse 21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. So nakita natin, direkta po ito pareho ha, parehong direktang binanggit ng Bible na ang baptism po ay kasama sa kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa atin. Hindi ko po kinukontra na, na pananampalataya pwedeng maligtas ang tao. Kasi nabanggit natin yun nung nakaraan yung John 3:16, di ba? Na nabasa natin na pag sumampalataya ang tao, naliligtas. Pero hindi lang po yung John 3:16 na nakasulat. Anong gagawin natin ngayon sa 1 Peter 3:21? Inabanggit din dyan yung bautismo. Ginagamit din ng Diyos para sa kaligtasan. Plus, nung buhay pa mismo si Jesus, sinabi din niya, sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Anong magagawa natin ngayon? At saka sinabi niya rin, doon sa John 3 verse 3, na kailangan ka talagang ipanganak. Yun, no? Kailangan ipanganak ka ng tubig at ng espiritu. So kasi, parang hindi nyo gusto yung sinabi ko na after na ang tao mabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Hindi po kami 1914. Gusto ko lang linawin, hindi po yung Iglesia ni Cristo 1914 na itinatag po ni Felix Manalo. Hindi po kami kaanib doon. Kami po yung Iglesia ni Cristo na kaanib ng itinayo ni Cristo 33 AD sa panahon po ni Jesus Christ. Kasi sinusundan po namin yung ginawa ni Jesus Christ. So, ang patunay po nito ganito ha. Kaya ko po nasabi, kasi binanggit mismo ng Bible na ang pagtao na babautismuhan
kailangan meron po siyang iglesyang paglalagyan. Kasi ang katwiran nila ay kahit saan daw pwedeng mag-practice ng pananampalataya mo. Basta mabuting tao ka, kahit anong religion mo, okay lang. Hindi po. Sabi ko nga po, sundan natin yung Bible di ba? So, nawala tuloy tayo sa topic natin. Pero mahalaga kasi itong tanong na ito No, so, bigyan ko kayo po ng halimbawa sa Bible. Na ipakita natin mga kapatid. Sa Gawa mismo, Gawa chapter 2. Nang sila po ay nabautismuhan nung araw na iyon, tinan po ninyo ito walang hokus-pokus ito. Talagang itong sinusundan namin. Kaya nga po 33 AD kung tawagin kami. No, kasi nag-umpisa kami sa umpisa talaga. Dahil ang pinagbabatayan po namin, yung umpisang-umpisa mismo ng pangangaral ng salita ng Diyos. 33 po ang edad nitong taon na ito nung nangaral sila tungkol kay Jesus Christ. 'Di ba? Si Jesus Christ umakyat sa langit, yung Acts chapter 1, umakyat siya sa langit Pag binasa niya Acts chapter 1, umakyat siya sa langit, nagbilin siya sa mga alagad yung tungkol nga sa pangaral. Pagdating sa Acts chapter 2, nangaral sila. Sinabi ni kapatid na Pedro, si Jesus pinatay ninyo. Kaso, ito'y inilibing at muling nabuhay. Hindi siya nakakita ng kabulukan. Ngayon, nung marinig ito ng mga inaaralan niya, dito sa Acts 2, sabi nila dun sa verse 37, Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And then, sabi dito, narinig nila, nasaktan yung puso nila, nag-react sila, sabi ni Pedro, magsisi at magpabautismo. Tinanggap ba nila yung sinabing mabautismuhan? Tinan nyo po yung 40 at 41. Direkta yung sinasabi natin kaya ito, doon po sa nagtatanong sa atin, direkta ko po kayo sinasagot o sinasagot namin kayo sa pamagitan ng Bible mismo. According to the Bible po yung isasagot namin sa iyo. Yung mga nabautismo noong unang panahon, ano ang tawag sa kanila? Yan magandang kasi gusto niya linawin kapatid Yung mga nabautismuhan daw kahit sa panahon daw natin yan saan pala ilalagay. Di balik lang tayo sa una. O basahin natin Di sabi nila magsisi at magpabautismo. Tinanggap ba nila yon? 41 kapatid. 41 kapatid. At sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So, dito sa 41 kapatid, ang nakalagay dyan, about 3,000 souls yung nabautismuhan. Pero may binanggit, they were added unto them. Ano yung unto them? Yung them, ito po yung 12 apostol na nangangaral ng salita ng Diyos. Di ba si Pedro nangangaral, kasama niya yung 12. Kasama na dyan si Matias di ba? Ngayon, doon sa pangangaral na yun ni kapatid na Pedro, yung 3,000, they were added unto them. O edi ilan na sila? 3,012. Kasi 3,000 yung nabautismuhan Pero itong pinakamaganda, bakit sila tinawag na Iglesia ni Cristo? Kasi mismo nakasulat sa Bible. Verse 47 kapatid sa Ingles. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. You see, direktang nakalagay sa Bible the Lord added to the church. To the church. O, di nasagot po yung tanong ninyo. Na yung mga nababautismuhan, yung mga Kristiyano, saan siya magpa-practice at saan siya ilalagay o saan siya magpa-practice ng kanyang pangrelihiyong gawain sa iglesia po ng ating Panginoon. They were added to the church. Bakit church? The Lord added to the church. Sino yung Lord na yun? Di ba si Jesus Christ? Kasi siya yung nagsabi ng Matthew 16:18. Makabasa kapatid. Para nakita nila lahat talaga biblikal. No? Matthew 16:18. Ano sabi niya? Matthew 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanayag laban sa kanya. So sabi ni Jesus Christ, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi niya, I will build my church. O kaya doon sa Acts 2 verse 47, the Lord added to the church. Alin yung church na yun? Yun yung church na itinayo ni Jesus Christ. So maliwanag yun, di ba? Yun yung church na
kanyang sinabi nung nabubuhay pa siya, I will build my church. O kaya dapat, pag ang tao nababautismuhan, doon siya sa church ng ating Panginoong Hesukristo. Kinilala ba ito? Anong church ito nung panahon na yun na kinilala nila? Kasi siyempre, pinag-aral nila yung salita ng Diyos. Nakaabot sila sa Roma, sa Thessalonica, sa Efeso, no? Sa Galacia, kung saan-saan sila nakarating. Ngayon, nung sumulat si kapatid na Pablo, pansinin po ninyo, nung sumulat si kapatid na Pablo, pangkalahatan, Roma 16:16. Kilala ba ang ibanggit din ng isa sa mga nagtanong din sa atin tungkol naman doon sa pagsamba? Di siyempre, igagawin mo nga yung pagsamba. Ano po? Hindi din pwede magpaliban ang tao sa pagsamba kasi yung salitang huwag pababayaan ng pagkakatipon, importante yun. Hebreo 10 verse 25. So, anong sabi dyan? Huwag. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So sabi diyan, huwag pababayaan ang pagkakatipon. Mismo sinabi mismo ng Bible yun, huwag pababayaan ang pagkakatipon. Yung salitang huwag po, mahalaga yun. Pag sinabing huwag, di ba? Hindi ang salitang huwag, hindi ba natin ito bibigyan ng diin o hindi ba natin ito bibigyan ng halaga? Tingnan niyo po ha, 10 commandments. Ilang huwag ang makikita niyo diyan? Oh, di ba? Tingnan niyo po, balik tayo, Exodus 20 verse 1. Ilang huwag yung makikita niyo diyan, kapatid? Sige nga, kapatid, pakitingin niya. Exodus 20 verse 1. Huwag kang basahin yung mga huwag, Brad. Basahin mo. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa inong larawang inanyuan, unang kawangis man ang anumang anyong nasa taas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibugoy na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napuput sa akin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Sige ba, kapatid, basahin mo lahat ng huwag. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Kahit huwag mo nang basahin yung buo, mabasa mo lang yung salitang huwag, kapatid. Ayun. Di ba? Tawag dito, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang. Huwag kang magbibintang. Huwag mong imbutin ang bahay. So, ang daming huwag. Nakalagay po sa 10 utos. Opo. Sa bagong tipan nakalagay din, huwag pababayaan ng pagkakatipon. Ngayon, ganito. Kasi, nangatwira,